kapangyarihan na magsigtayo upang sa ating panalangin. Ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat. Maari bang isaayos niyo ang inyong upuan? Pulutin ang mga kalat na inyong makikita sa sahig at umupo na rin ng maayos. Maraming salamat. Maari ko bang alamin kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Salamat. Ngayon, bago tayo dumako sa ating formal na diskusyon, mayroon akong hinahandang kaunting paganyak para sa inyo. Ito ay mukha ko, ilarawan mo. Ngayon, may ipapakita ako ng dalawang litrato o dalawang larawan sa inyo at bigyan nyo ito ng katangian kung ano ang nakikita nyo sa larawang ito. Una, ano kaya ang inyong nakikita? Tama, isang guro. Ano kaya ang katangian ng isang guro? Masipag, tama. Meron pa kaya? Mabait, tama. Iba pa? Matalino. Ang isang guro ay isang matalino. Sila ang nagbibigay sa ating payo upang ang ating mga pangarap ay ating abutin. Pangalawa, ano kaya ang inyong nakikita? Isang bata. Ano naman kaya ang katangian ng isang bata? Tama, mabait. Sino pa? Matulungin. May iba pa ba dyan na may idea tungkol sa katangian ng isang bata? Tama. Siya ay isang bata na masipag mag-aral at siya ay nag-aaral upang ang kanyang pangarap ay kanyang maabot. Magaling. Bago tayo tumungo sa ating formal na diskusyon, mayroon ba kayong napansin sa ating larawan na ipinakita kanina? Tama, magaling. Ito ay isang estudyante at isang guro. Ano naman kaya ang kanilang relasyon sa ating kwento ngayon? Bago tayo tumungo sa ating magiging talakayan ngayon, nais ko munang ipakita ang iba't ibang salita na magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman. Ito ay ang talasalitaan. Panuto, ang mga mag-aaral ay kailangan hanapin ang angkop na kahulugan na nasa hanay B. Una, ipinipit. Ano kaya sa inyong palagay ang angkop na kahulugan na pinipit? Tama, ito ay sa letrang D, isinasara. Pangalawa, minindal. Ano kaya ang angkop na kahulugan ng salitang minindal? Tama, letrang B. Letrang C, merienda. Pangatlo, pagaril. Ano kaya ang angkop na kahulugan sa salitang pagaril? Tama, sa letrang A, putal. Ikaapat, napupuot. Ano kaya ang angkop na kahulugan sa salitang napupuot? Tama, letrang B, matinding galit. At panguli, yabag. Ano naman kaya ang angkop na kahulugan sa salitang yabag? Tama, nasa letrang E, pagtapak. Meron akong ibabasa na kwento at kailangan ko lang ang inyong tenga at inyong damdamin upang maunawaan nyo ito kung ano ang aking binabasa na kwento. Handa na ba kayo? Magaling! Ito ay ang paglalayag sa puso ng isang bata. Binata na siya marahil ngayon o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa kanakaraang digmaan, ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Sa akin, siya ay hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya ay mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman, at may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daan-daang tinuruan, mga sumipot, nanatiling saglit at lumisan pagkatapos pagkaraan ng mga taong ang ilay nakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit ang mga buhay sa lahat ay isang bagay na tinuturo niya sa akin isang araw
na siya ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuturuan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin sa pinakapangit. Abilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin. At tignan lamang inyong mahabag na sa kanya ang tumingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya'y taga-ibang pook. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lang, napapawian siya'y tuwing hapon kahit na hindi siya'y hilingan ng gayon. Siya rin ang pinakahuling umalis, naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiiwang panlinis. Lihim ko siyang ipinagmamasdan habang inaayos ang mga ito sa lalagyan. Ipinipipidnid ay pagkatapos ay magtutungo sa likod ng bawat hanay upang tignan kung tuwid ang bawat isa. At sa pintuan, lagi siya'y lumilingon sa pagsasabi ng goodbye, teacher. Simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakikita ko siyang gumagawa ng tahimik at nag-iisa, umiiwas sa iba. Maminsan-minsan nang huli ko siyang sumusulyap sa aking upang bawiin lamang ang kanyang paningin. Siya ay tinatanaw tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan. Ay nasa isip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang nakatuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Matapos ang ating kwento, meron akong hinandang mga konting tanong sa inyong lahat upang alamin ba na kayo ay nakinig o wala. Ano kaya sa inyong palagay ang katangian ng isang bata batay sa ating kwentong binasa? Tama, bilog at pispis ang ilong. Maliban doon, ano pa kaya? Tama, mahiyaing bata. Isa pa. Tama, siya ay napakapangit sa kanilang klase. Sa inyong palagay, bakit kaya gusto ng guro mawala ang kanyang kalukutan sa klase nila? Magaling, upang siya ay makipaghalubilo sa iba, kaya sa kanyang palagay, ito ay mawawala ang kanyang mahiyain. Kung ikaw ay nasa posisyon ng isang guro, ano din kaya ang inyong magagawa o gagawin pa lang upang mabawasan ang kanyang kalungkutan? Yes? Tama. Pwede ka namang magkaroon ng palaro sa inyong silid-aralan upang magkaroon siya ng interaksyon sa iba upang marunong siyang makipaghalubilo at hindi na siya masasanay sa kanyang mahiyaing pag-asal. Turuan mo siya na makipag-usap o makipaglaro sa iba para hindi naman siya masanay na nagiging malungkot o nagiging mahiyain sa inyong silid-aralan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating paglalahat. Panuto ang mga mag-aaral ay magpapasil ng mga salitang tumutukoy sa katangian ng isang estudyante batay sa kwento na kanilang narinig. Magpapaskil sila ng mga katangian sa ilalim ng larawan ng estudyante. Meron ako ditong inihandang mga katangian ng isang estudyante. Kailangan ko lang ng 4 ng magbobolontaryo ng mga mag-aaral na pumunta sa harap upang ipaskil ang mga katangian ng isang estudyante. Matapos ang kanilang pagpapaskil ng mga katangian ng isang estudyante, narito na ang kanilang mga resulta. Una, mayroon tayong pinakapangit. Pangalawa, pispis ang ilong. Pangatlo, bilog ang mukha. At ang panghuli, pinakamaliit na bata. Ito ang mga katangian ng isang estudyante batay sa ating kwentong binasa kanina. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Sa letrang A, panuto. Piliin ang tamang sagot at kung ano ang hulugan ng mga salitang may kulay pula. Letrang B, panuto. Sagutin ang mga sumusunod na hinihingi sa baba. Ibigyan ko lamang kayo ng 10 minutos upang tapusin ang inyong pagtataya.
Meron ba diyang tanong? Kalinawagan? O meron ba kayong hindi naunawaan sa ating pagtataya? Magaling! Ngayon ay maaari na kayong sumagot sa ating pagtataya. Para sa inyong takdang aralin, kailangan nyo lang nang gumuhit ng larawan ng isang guro at isang estudyante na nagpapakita ng kanilang interaksyon sa loob ng silid-aralan. At ipailiwanag nyo ito sa 5 hanggang 7 mga pangungusap. Ilagay ito sa long size bond paper. Maliwanag ba? Magaling!